Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna sa mga sumusubaybay dito sa ating channel, si Ana Linda ng Malabon, Luz Bing ng Taiwan, Christian de los Santos ng Montalban, Mio Sia ng Tabaco Albay, Naomi O'Hara ng Japan, and Virgie Fano ng Sampaloc. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, ngayon po, tutuloy natin yung ating series patungkol po sa Knowing God, Knowing the Trinity. Yung Trinity po, yung mismong salitang Trinity, hindi niyo po makikita sa Bible yan. Kasi po ang ibig sabihin ng Trinity ay tri, means many, unity, it means one. So we believe in one God with three persons. We believe in the three persons of the one God. Makikita po natin sa Biblia, meron lang isang Diyos. So hindi po tayo naniniwala sa maraming Diyos or hindi tayo naniniwala sa tatlong Diyos, naniniwala lamang po tayo sa isang Diyos. At the same time, makikita natin sa maraming talata sa Bible, like Matthew 28 verse 19, sinasabi ron, magbabaptize tayo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So merong Father, Son, and Holy Spirit. That's the three members of the one God. Ito pong ganitong pananampalataya ay pananampalataya ng simula pa, no? Panahon pa lang mga sinaunang mga Kristiyano, panahon mga apostol, ito na po ang pananampalatayang Kristiyano. Makikita niyo po ito sa Apostles' Creed at sa maraming mga creeds sa kasaysayan ng Kristyanismo. Now, yung pag-aaralan po natin, matatagpuan po sa Ephesians chapter 3, verse 16 and 17. At ang topic po natin ngayon ay the Trinity and love. Kahapon po, Trinity and creation. Ngayon naman po, it's about love. So, sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, ito yung dalangin niya. Sabi niya, I pray that out of His glorious riches, He, God the Father, may strengthen you with power through His Spirit. This is the Spirit of God. In your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. Idinadalangin ko sa pamamagitan ng kanyang spirito ay palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong panananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang mag-ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. So dito po makikita po natin yung Trinity dito. There's only one God. At yung Diyos na yun, merong tatlong persona. Makita niyo po rito yung God the Father, God the Son, Jesus Christ, and the Spirit. These verses also talk about being rooted and established in love. It's about God's love. Kaya po ito po yung una nating teaching ngayong umaga. The Trinity is a fellowship of love. Yung Diyos po natin, hindi siya yung kagaya ng ibang Diyos na meron kasing ibang monotheism, naniniwala sa isang Diyos. Kasi yung Diyos na yon, paano magkakaroon ng love yon kung wala namang object of love? Kung monad or iisa lang talagang persona? Paano ka magmamahal before the foundation of the world, before the creation of the world, kung walang kahit sinong persona, nag-iisang persona lang, how can you have that love? Love requires at least two people, two persons. Dito po sa ating pananampalataya, we believe in the Trinity. Merong love, may exercise mo lang yung love because there's a community of the Trinity. Merong Father, Son, and Holy Spirit na nagmamahalan. That's the community and fellowship of love. So before the creation of the world, meron ng Diyos. At yung Diyos na yun may tatlong persona na merong pag-ibig. Imposibleng magkaroon ng pag-ibig kung imposibleng magkaroon ng pag-iibigan kung meron lang isang persona. Kaya po yung Diyos na pinananampalatayahan natin, He is love, He is full of love, He can exercise love kasi merong Diyos tapos merong tatlong persona. Before the creation of angels and human beings, yung Diyos self-sufficient na. Meron ng community, meron ng pag-iibigan sa fellowship, sa community ng Trinity. So the Trinity is a fellowship of love. And then at one point in time, they decided, the one God decided to create angels and human beings to extend love to them.
So the Trinity is a fellowship of love. And number 2, the Trinity extends love to the church. Yung Trinity, ine-extend nila yung love kung paano nagmamahalan sa loob ng Trinity, no? Within the members of the Trinity or among the members of the Trinity. Kung paano mayroong pag-ibig sa Diyos. Gusto niya rin magkaroon ng same love sa iglesia, sa church, sa people of God. Now, magbabanggit po ako dito ng maraming mga verses sa Bible para po for your reference na pag inaaral niyo po ito. Now, ito po yung ilang mga verses na gusto ko po i-share po sa inyo. Sabi po rito, 1 John chapter 4 verse 7 and 8. Mabilisan lang po, no? Sabi rito, "Dear friends, let us love one another." So, yung pagmamahalan natin sa isa't isa, ito yung nag-uugat sa Diyos. Dahil gusto ng Diyos na yung pag-ibig sa Trinity, maranasan din natin. So sabi dito, "Dear friend, let us love one another, for love," isip po natin, love comes from God. "Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love." Kung naunawaan po natin yung Trinity, maunawaan natin yung love. At pag naunawaan natin yung love, that same love, yan yung ine-exercise natin sa ating kapwa. Ephesians chapter 3 verse 16 and 17. "I pray that out of His glorious riches, He," ito yung God the Father, "may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ," so nakita natin yung Trinity, no? "may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established in love." So ito po yung verse natin. John chapter 15 verse 9. "As the Father has loved me," kung paanong minamahal ng Ama ang anak, ganun din tayo minamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sinasabi rito, so have I loved you, now remain in my love. Kayo mga disciples ko, manatili kayo sa aking pag-ibig. Pag nanatili kayo sa aking pag-ibig, nananatili na rin kayo sa pag-ibig ng Diyos Ama. Romans chapter 15 verse 30. "I urge you, brothers and sisters, by our Lord Jesus Christ, and by the love of the Spirit." So yung love, hindi lang pala ang source ng love Diyos Ama, Diyos Anak, pati rin Spirito. "To join me in my struggle by praying to God for me." So nandito nakita na naman natin yung Trinity. Lord Jesus, God, and the Spirit. And then here, sabi rito, by the love of the Spirit. Romans chapter 5 verse 5. "And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us." So dito po sa ilang mga verses na binanggit ko, makikita natin merong fellowship of love within the members of the Trinity, and the Trinity extends love to the church. Yung ating Diyos na self-sufficient, before angels, before human beings, before any other persons, meron na talagang love, at ine-extend niya ito sa church, sa people of God. So, tayo po ay tinawag ng Diyos upang magmahalan sa pamilya, sa mga kaibigan, sa iglesia. Now, point number 3, the Trinity desires love to be our foundation. Kaya po sinasabi ng verse na ito, "And I pray that you, being rooted and established in love." Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Bakit po? Kasi po lahat ng ginagawa at pagkilos ng mga miyembro ng Trinity, ng isang Diyos, lahat po ito ay nag-uugat sa pag-ibig. Lahat ng ginagawa ng anak ay nag-uugat ito sa kanyang pag-ibig sa Ama, at lahat ng ginagawa ay nag-uugat sa pag-ibig sa anak. At ganoon din sa banal na Espiritu. So, the Trinity desires love to be our foundation. Sa atin, mga nananampalataya sa Diyos, sa lahat ng ating ginagawa, yun din ang pinaka-motivation. Kaya ang tanong sa atin ngayon, are you being motivated by love? Kung ikaw ay motivated by love sa lahat ng iyong ginagawa, it means your love comes from the Trinity, from our God. Kapag ikaw ay motivated because of selfish gain, kung ikaw ay motivated ng ibang bagay, that's not the love of God. Now, paano po natin ito i-apply? Yung Trinity talagang malawak na topic yan, kaya 1 linggo po ito, no?
Yan, I hope lumalim tayo sa pagkaunawa natin ng Trinity. And this time, paano natin i-apply yung pag-ibig ng Trinity, Father, Son, and Holy Spirit? Number 1, love one another. Ngayon na nalalaman natin na merong talagang pag-iibigan, there's loving one another within the members of the Trinity. Paano natin ito i-apply sa church? Kaya po sa church, sa Bible, laging sinasabi ng Panginoon Jesucristo, love one another, love one another. Bakit? Kasi dun galing sa ganung community ang ating Panginoong Jesucristo. Meron talagang pag-iibigan. Now, sa mga churches po natin, hindi perfect yan, mga kapatid. Hindi perfect yung mga members ng church, hindi perfect yung mga pastors, hindi perfect yung mga small group mo. Laging merong mga kapintasan. Pero, bagamat nakikita natin yung mga kamalian ng iba, natututunan nating mahalin sila. Kaya nga mas lalong kailangan ng pag-ibig kasi ang mga tao hindi talaga kamahal-mahal. Kaya mga kapatid, wag tayo mag-alala, no? Kasi tayo rin ganun din. Hindi rin tayo kamahal-mahal pero iniibig tayo ng Diyos. At yung ibang tao, inuutusan din ng Diyos na ibigin tayo kahit sa mga panahon na hindi tayo kamahal-mahal. So let's love one another. Kahit po, dumating tayo sa punto na talagang ang hirap nating mahalin, minamahal tayo ng Diyos. At inuutusan pa rin ng Diyos yung mga tao sa paligid natin na mahalin tayo. Ganun rin sa iba. Gawin din natin yon. Sa mga panahon na ang hirap mahalin ng mga tao sa paligid natin, mahalin natin sila ng pagmamahal ng ating Diyos. Number 2, prove our fellowship with God. Paano natin maipuprove na tayo ngay, we have a fellowship with God. Tayo nga ay merong kaugnayan sa ating Diyos. Yan po ay maipuprove natin kung tayo ay marunong umibig. Ang isang taong hindi marunong umibig, ibig sabihin lang nun, wala siyang pinaghuhugutan. Alam niyo po, kaya tayo mas natututunang umibig sa kapwa, kaya natin natutunang magmahal sa kapwa. Kahit sa panahon na ang hirap nilang mahalin, kasi meron tayong Diyos na nagmahal sa atin nung panahon na napakahirap nating mahalin. And even until now, ang hirap nating mahalin. Pero minahal tayo ng Diyos. Sabi sa Biblia, Romans 5:8, na yung Diyos, He demonstrated His love for us. In this, that while we were still sinners, Christ died for us. Nung panahon na tayo makasalanan pa, minahal tayo ng ating Diyos. Ipinakita ng Panginoong Jesucristo yun nung namatay siya doon sa krus. Kaya mga kapatid, we prove our fellowship with God. Siya yung pinaghuhugutan natin ng pag-ibig pag natutunan nating magmahal sa mga taong ang hirap-hirap mahalin. Kasi tayo rin, minamahal ng Diyos kahit na ang dami nating kasalanan. So let's prove our fellowship with God through love. And number 3 po, be rooted and established in God's love. Ibig sabihin ng be rooted, diyan ka na mag-ugat. Ganda nga ng verse dito, no? And I pray that you being rooted and established in love. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Sa lahat ng ginagawa natin, driven by love. Talagang pag-ibig yung, kaya napakaganda, no? Salain natin. Isipin natin ngayon, ano ba yung ginagawa ko ngayon? Ano ba yung attitude ko? Ano ba yung, pakikipag-usap ko? Is it driven by love? Nanggagaling ba talaga ito sa puso ko? Kasi kapag may ginagawa ka, tapos hindi naman driven by love, sayang lang, no? Hindi siya expression ng Trinity. Hindi siya nagmumula sa ating Diyos. So when you do something for other people, gagawin mo na rin lang, no? Do it with love. Yung nag-uugat talaga sa pag-ibig at sa pag-ibig lamang ng ating Diyos. Now, para po sa ating discussion, how can you make God's love the foundation for everything you do? Kung yan ang talagang pundasyon sa relasyon ng Trinity, paano natin ito magiging pundasyon sa ating buhay pag tayo ay umiibig sa iba? How can you make God's love the foundation for everything you do? Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, Heavenly Father, thank you for the gift of love through the Trinity. You are a fellowship of love. And you extend that same love to us, your church. I pray that your love becomes the foundation of my life. Help me to love others as you have loved me. I want my actions to reflect our fellowship with you. Root and establish me in your love
so that everything I do is grounded in you. Let your love guide my thoughts, words, and actions each day. Thank you for your constant love and grace. In Jesus' name, amen and amen. Nawa ito po yung maging panalangin ng ating puso at ito ang maggabay sa atin sa lahat ng gagawin natin ngayong araw. Let's be driven by God's love, the love of the Trinity. Salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating channel. Naging encouragement po sa akin personally. Thank you po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa mga devotions natin, particularly this one, let us know in the comment section below. And let's not forget to share this devotion to our family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.